sa amin habang ipiplay namin yung video, yung sa kaganapan at doon, anong mga nangyari at anong mga sinasabi. Let's play the video muna. Play natin yung video. Kasama yan siya? Relax lang, relax. Kami, nag-ano rin kami. Oo, relax lang. Basta akong hinalaman doon. Basta pagdating doon, nandun na lang yun. Ang mga buto ko doon. Hindi na lang doon kailangan doon. Ano, mamatay sa pulo. Tulungan niyo. Tutulungan ka namin. Tutulungan niyo pa ako. Okay. Jocelyn, mahaba yun. Mahigit kalahating oras. Pero pinili namin yung mga maiksing version na direct to the point. Pakipaliwanag sa amin, bakit nyo siya na-interview? At alam niya ba na siya ay ini-interview ninyo? Yes po. Okay, at bakit po siya nagpa-interview? Ano ra po yung dahilan niya? Ay, nag-request po kasi siya na kung pwede daw po makausap yung buong family. Okay. Then po, sa side po ng family niya, hindi po nakarating kasi nga po may inaasikasong papel regarding nga po sa kaso niya. Then po ang naging kami po yung mga kasama, pamilya, isa ako sa nakasama, yun nga po, sa una, naghihingi po siya ng tulong. Hindi ko po siya actually makausap ng una ng maayos. Nanginginig po siya para siyang trauma, ganon. Tapos nasabi niya, tutulungan daw namin siya, humihingi siya ng tulong. Then sabi niya, unang gabi na pagpasok niya sa kulungan is sinasaktan na daw siya, tinutorture na siya, pilit na pinapaamin sa kaso. Yun nga daw po ka Ate Jovelyn. Sabi niya, sinasaktan siya, inuumpog, sinisipa. Yun po yung sinasabi niya. At hindi ko po linawan yung iba niya. Sinasabi talaga pong nanginginig siya. Tinatanong po namin kung sino yung nasa likod noon ng pananakit sa kanya. Sabi niya, daw po, nagtatalakbong na daw po siya ng jacket niya. Hindi niya na daw po kung sino. Tapos sabi niya marami. Sabi ko, nandito ba sa stasyon na to, sa kulungan mo dito ba nakan? Sabi niya, hindi daw po, wala daw po. Minsan lang daw po pumunta doon, yung isa doon. Hindi doon naka-duty. So, pilit ko siyang tinatanong yan. Sir, pwede ko bang banggitin yung isang pangalan? Ano po, ma'am? Yung isa pong pangalan na sinasabi niyang kasagwat daw po doon sa pagtutorture sa kanya. Okay, sige po. Kung ano po yung sinabi niya doon po sa interview ninyo sa kanya, sige po. Yun nga daw po, si Sir Ligad, yung isa sa mga didikta sa kanya na aminin yung nangyari kay Ate Jovelyn na hindi naman daw siya yung gumawa. Sabi niya, wala siyang pinalaman. Sino po si Ligad? Sino po itong si Ligad, ma'am? Sir, si Ligad po ay isang city information officer po dito sa Puerto Princesa. Siya rin po ang head ng anti-crime. Okay. So, si Ligad na po ang nananakit sa kanya. Ayon sa kanya. Sinabi niya po doon, sir, na si Ligad po, si Sir Ligad po nagturo sa kanya na yung sa regarding po doon sa buto. Si Sir Okay. Ligad po ang nagturo ng kanyang mga sasabihin, maging sa alahas po na natagpuan doon sa bahay ni Leobert na pinsan po namin. Sinabi niya doon na si Ligad nga po yung may pakana noon. Tapos may isa pa siyang kasama din po. Okay, so anong gusto niyang palabasin dito, Jocelyn, base doon sa pag-interview sa kanya? Anong gusto niyang palabasin? Tinatakot Ano daw gusto niya po- iparating? Tinatakot daw po siya na aminin yung ganon nga na hindi niya naman ginagawa. Parang tinatakot siya na sabihin niya na lang ngayon. Tapos yung pamilya niya po, laging sabi niya, kapag hindi mo sinabi to, ko yung pamilya mo, malalagay sa pahamak yung... Okay, sandali po. Odette, since nabanggit itong si Ligad, sa ngalan ng patas na pamamahayag, kailangan makausap natin si this certain Ligad. Naka-ready na ba yan? Binigay mo na ba, Mary, dito sa studio dito, yung number ni Mr. Ligad? May binagit kasi Ligad. Na-identified ba ito si Mr. Ligad? Taga-City Info Officer daw? Verified ba itong? Meron bang Mr. Ligad dyan? Mary, sa pagkakaalam mo? Hello, Mary? Wala pong audio si Mary. Okay,
walang audio. Ibalik natin ulit doon kay Jocelyn. Okay, hello Jocelyn, ma'am. Hello po. Hello po. Okay. Now, so parang pinapalitaw niya na hindi ho siya may kagagawan sa krimen. Meron po siyang ginawang pag-amin. Yes po, yun nga po, umamin din po siya sa amin na tinatakot daw po siya kasi nga po sinasabi sa kanya, once na hindi ka umamin sa harap ng maraming tao na sa media, na tinatakot siya na pag hindi ka umamin na ano yung pamilya mo, papatayin ko isa sa pamilya mo, sino bang gusto mo? Sabi niya, sino bang gusto mo? Yung mama mo, yung papa mo, o isa sa mga kapatid po, yun po yung sinasabi sa kanya. Okay. So, hindi niya, kasi originally, inamin niya na siya may kagagawan sa krimen. Ngayon, ang pinapalabas niya ay siya ay napag-utusan lang, tinatakot lang, kaya inako niya yung krimen. Ganun ba yun? Opo, tinutorture siya sa loob. Merong ba kayong nakitang mga bakas na Yes mga po. pasa sa katawan niya? Yes po, sa katunayan meron pong mga litrato din na pinicturan ko po yung mga pasa, and then po yung kamay niya is namamaga, yung tuhod niya halatang sariwang-sariwa po yung pasa niya, yung lieg niya po, ganun po. Okay, Odette, dito naman tayo, itong mga staff ng RTI, hindi pa rin nagbago. Kanina ko pa pinapatawagan itong si Ligad kasi nabanggit yung pangalan niya. Para maging patas din tayo, nabanggit itong pangalan ni Mr. Ligad. Kailangan matawagan na natin. Mary, binigay mo na ba yung number dito ni Ligad? Yan, ano nga ate? Richard Ligad ate, tinay ko na rin yung kontak. Si Mary, biglang tumas yung boss ni Mary. May Mary ang sinasabi mo? Okay. Pag si Mary nawawala, walang boses. Pero pag bumalik kay Jocelyn, may boses na. Excuse me. Mary, ba't walang audio si Mary? Mary, balik mo ulit kay Jocelyn. Inaayos po ang linya po. Okay. Hindi nga, ibalik mo ulit yung... Kasi pag si Jocelyn, si Miss Jocelyn Guiliano, may audio. Pag si Mary, wala. Ano nangyari? Isang cellphone lang naman ginagamit nila. Di ba? Salita ka na salita dyan, Mary. Hindi kita marinig. Wala ako naintindihan. Mary, pakipasa na lang ulit kay Jocelyn yung number. Okay, yung cellphone. Odette, pwede ba natin makausap si Colonel Joseph de la Cruz, yung Chief Investigation, Division ng Puerto? Pwede ba natin makausap yung NBI? Yung NBI, di ba, sabi ko, kakausapin ko para pasasalamatan natin.